Okay, magandang araw muli mga kababayan. Ayan. Pag-usapan natin muli si General Torre. Ano? Kumusta na kaya si General Torre ngayon mga kababayan? Parang tahimik na tahimik. Ito ngayon si General Torre ngayon, no? Dahil sa pangyayari sa kanya. Alam mo, iba't ibang mga reaksyon ng ating mga kababayan. Merong mga galit, natuwa, no? Natuwa sa pangyayaring ito na sinibak nga si General Torre, no? Bilang PNP chief. Meron namang mga kababayan tayo na naaawa, no? Kasi nga, mga kababayan tulang, no? Malaki ang effort nito ni General Torre para makuha niya yung kanyang PNP chief. Talagang sumunod ito kasi nung iutos ni PBBM, no? Sa kanya talagang sinusunod niya, no? Pero sa kabila ng lahat na yan ay nilaglag pa rin siya ni BBM. Kaya meron siguro mga bagay na hindi nagustuhan si BBM, no? Kasi medyo mas mataas na yung lipad nito ni General Torre, no? At talagang may mga viral video na kung saan talagang sa isang event na pinuntahan niya ay mayroong mga backup siya, no? Tapos sinalo niya pang isang presidente sa ginawa niya, no? Kaya isa siguro sa mga kiniinisan ito ng Pangulong Bongbong Marcos, ano? Ito kasi yung reaction ni Senator Bato ay naawa siya, no? Naawa siya kay General Torre. Dahil nga yung sinibak niya, alam naman niya talaga yung pagsunod talaga ni General Torre, kahit anong utos ni Bongbong Marcos ay talagang sumunod talaga siya, no? Kahit talagang ikapahamak niya, ikabisit na ng mga Duterte supporter, no, ng mga mamayang Pilipino, ay ginawa pa rin niya talaga para masunod niya lang itong si Bongbong Marcos. Sa ng huli ay talagang nilaglag siya mga kababayan. Ito, pakinggan natin itong yung interview kay Senator Bato de la Rosa patungkol nga dito kay interview kay Senator de la Rosa patungkol nito kay General Torre, kung saan talagang nahabag siya mga kababayan. Ito, pakinggan natin. So parang sir, deserve ba ni Torre na masubak? Because well, as I've said, expected na yan. Expected yan sa serbisyo. You can be relieved anytime. Habang functus officio. You are good while the need exists. Pero sir, sabi niya, nag-meeting daw kayo na nagpunta siya dito. Ano yung napag-usapan niya, sir? Nag-meeting daw kayong dalawa? Pumunta sa opisina. Ano po yung sinabi niya, sir? Wala lang, I just give him my piece of advice as former chief PNP. Yun lang sinabi ko sa kanya. pag relief sen, wala na yung benefits, tsaka retirement, wala. Pag gano'n, relief. Andyan pa rin. Andyan, relief is just routine function ng organization yan. Kahit na you are relief for cause, if you are not facing administrative or criminal cases, then andyan lahat ng yung mga benefits mo. But in this case, is very unique because he still has more than 1 year to go before his mandatory retirement age of 56. So nasa kanya yan. If he doesn't give up his rank, his 4-star rank, ay pwedeng ang chief PNP or yung magiging acting chief PNP is will be holding a 3-star rank only. Because andyan pa yung hindi pa retired yung 4-star rank holder. Because according to the law, there should be only 1 4-star rank in the Philippine National Police, and that is the chief PNP. Ngayon na siya ang chief PNP, siya binigyan ng 4-star rank, hindi pwedeng magkakaroon ng 2 4-star. So pa-retire muna siya bago ma-4-star yung i-appoint na bagong chief PNP. What happens to Torre after the review, sir? Ano na siya? Si Torre, after the review? He can be assigned with the office of the chief PNP in a floating status. Yung floating status, parang for accounting purposes, dyan ka lang sa office of the chief PNP kasi you are still receiving salaries and remuneration from the government. So, kailangan ma-account ka, and in order for you to be accounted for, you have to stay with the office of the chief PNP. Until you retire pala. Ha? Hanggang mag-retire. Hanggang mag-retire siya. Because kung
Kung pipilitin mo siyang mag-retire, that would be against the law. Kung siya voluntaryo na mag-retire because feeling niya, naawa siya kay General Nartates or whoever is the next or the incoming chief PNP, maawa siya na hindi makuha yung 4-star, di na sa kanya na rin yan. Mag-retire siya voluntarily. Pero hanggat hindi siya mag-retire, na sa kanya ang 4-star rank, hindi talaga pwede magkakaroon ng 2 4-star sa PNP. Without reaching the age. Ha? Pwede ka retire without reaching your age? Yes. Meron namang yung optional retirement. We call that optional retirement before mandatory age of retirement. Optional. You can resign anytime. Sir, what happens to the morale of PNP given this situation po? Hindi ko ba makaka-apekto sa moral niya? I don't know. What's the prevailing sentiment ng mga miyembro ng Philippine National Police? So, sir, sa ngayon hindi pa sinasabi, hindi pa klaro, sir, kung ano talagang dahilan eh. So, pero sa inyo po ba, dapat sabihin para klaro sa lahat, hindi maka-apekto sa moral ng mga police? As I have said, sanay na ang PNP na tumanggap sa mga orders gaming pa Malacanang. Hindi yan sila demand ng explanation. The PNP just follow orders, obey first before you complain. So hindi magko-complain, talagang magsusunod yan dahil professional naman yan eh. Orders, legitimate orders naman yung nanggagaling sa Malacanang na palitan ang PNP. So the PNP as an organization, sanay na yan mag-adapt at talagang susunod yan. So kahit na hindi sabihin ng presidente ang dahilan sa pagsibak, Ano? kahit hindi sabihin ng presidente o ng Malacanang yung reason ng pagsibak kay General Torres, sir? Well, prerogative na yan ng Pangulo kung magbigay siya ng rason. Otherwise, pwede naman niya sabihin na that is regular rotation of officers. Pwede naman sabihin gano'n. Gusto niyang palitan. Sir, considering yung... Sir, hindi ba parang nakaka-confuse naman? Binanggit pa siya ng Pangulo nung SONA, parang he still had the favor of the President nung SONA lang, and then ngayon bigla siyang nilagay. Will that not create confusion among PNP? As I've said, I cannot speculate. Sir, how do you feel? I cannot speculate. How do you feel about what happened to Torre, considering yung role niya sa pag-arrest kay Pangulong Duterte at saka dun sa role niya dun sa raid sa KOJC compound? Well, I have to be clear about it. Galit ako sa kanya, sa ginawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy at kay President Duterte. Pero ngayon naawa ako sa kanya dahil after nung ginawa niya lahat-lahat, binigyan siya ng posisyon, tapos sinibak lang rin siya. Galit ako naawa ako sa kanya. Because I've been there. What if ako ang nandyan, nakaupo, at sinunod ko lahat ng orders ng nagbibigay ng orders sa akin. Lahat na ginawa ko. Kahit na yung bordering to illegal acts. Unconstitutional acts, questionable acts. Ginawa ko na lahat-lahat. Pagkatapos, ngayon, tanggalin lang niyo ako ng unceremoniously. That's my opinion as a former chief PNP. Ganun yung feeling ko. But then, it doesn't erase na talaga masama ang loob ko sa kanya, sa ginawa niya, panahon pa ni Pastor Kibuloy at panahon ni President Duterte yung ginawa niya. Masama ang loob ko sa kanya. But right now, naawa ako sa kinalalagyan niya. At until now, masama loob niyo, sir? Ha? Until now, sir, masama? Yes! Hanggat hindi may balik si Pangulong Duterte, masama pa rin ang loob ko. Kahit na may balik, dahil ginawa yun eh. Sir, kahit admit kayo nung kahit humingi siya ng payo sa inyo nung nakaraan. Well, I had to be professional. I am the chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. I have the oversight function over the law enforcement community. And the PNP is greatly a part of it. So, I have to be civil and to be professional kung kaharap ko sila. Kahit nagalit ako, masama ang loob ko,